Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Nanawagan ng International Coalition for Human Rights in the Philippines sa International Criminal Court na bilisan na ang pagpapalabas ng arrest warrants laban sa mga pinangalanan na core perpetrators sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa grupo, kritikal ang Pebrero 23 na pagdinig sa kumpirmasyon ng mga kaso ng dating Pangulo dahil unang hakbang ito sa pagkamit ng katarungan ng mga biktima. Ayon sa grupo, kabilang sa mga pinangalanan sina Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Bongo at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Itinanggi ni na Aguirre at Go ang akusasyon habang nananatiling tahimik si de la Rosa kaugnay ng umiiral na warrant of arrest laban sa kanya. Naniniwala si Marikina 2nd District Representative Romero Kimbo na posibleng mag-generate ng hanggang 22 billion pesos para sa pamahalaan ang pag-alis sa travel tax. Paliwanag ni Kimbo, unang lalabas na tila may initial revenue loss. Pero dahil magkakaroon ng dagdag na travel activity, yayabong ang sektor ng turismo at tataas ang tax collections. Dagdag pa ni Kimbo na siyang chairman ng House Committee on Ways and Means, projected increase sa economic activity ay mangangahulugan ng mas mataas na tax collections sa loob ng 18 buwan. Muling nagpasok ng not guilty plea ang Sandigan Bayan para kay dating Senador Bong Revilla. Ito'y may kaugnayan pa rin sa kasong malversation. Ginawa ito ng anti-graft court nang tumangging maghain ng not guilty plea ang dating mambabatas. Kaugnay ng maanumaliang flood control project sa Pandi, Bulacan. Not guilty naman ang inihain ng kanyang kapwa-akusadong si Juanito Mendoza. Una na ring tumanggi si Revilla na magpasok ng plea sa kanyang graft sa Sandigan Bayan 4th Division, habang not guilty plea ang inihain ng kanyang 6 na kapwa-akusado. Itinakda ang pre-trial para sa kasong malversation ng mga naturang akusado sa Marso 6, 2026. Target ng Public Works and Highways Department na matapos ang pagsasaayos sa Maharlika Highway bago mag-Semana Santa. Sa detalye, alamin natin mula kay JM Peneda. JM. Yes, tama ka nga dyan. Target ngayon ng Department of Public Works and Highways na maisaayos o maisagawa pansamantala ang ilang mga kalsada sa kabaan ng Maharlika Highway bago magsimula ang Semana Santa, kung saan maraming mga biyahero ang dadaan dito. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ipinag-utos umano niya na alisin lahat ng mga nakaharang at ipagliban muna ang ilang mga ongoing construction sa kalsada. Panigurado kasi na magiging sagaba lang mga ito sa pag-uwi ng mga motorista at biyahero sa Holy Week at posibleng pagmulan pa ng matinding trapiko. Lalagyan naman umano ng mga temporary patch o tapal ang mga kalsadang butas-butas at sira para mas maging maayos ang pagdaan ng mga motorista. Pero pagtapos umano ng Holy Week ay dito nasisimulan ang long-term rehabilitation ng Maharlika Highway. Bukas lamang para sa mga malalaking korporasyon ang bidding na gagawin para sa proyekto. Kinakailangan kasi na may kakayahan ng mga kontraktor na makabili ng mga malalaking kagamitan at bagong teknolohiya na sasapat sa rehabilitasyon sa Maharlika Highway. Ang mga nauna daw kasi na kontraktor na humawak sa proyekto ay tapal-tapal lang ang mga ginawa dahil kinukulang sa pondo para sa mga big equipment. Kasama ang Region 4A Calabarzon, Bicol Region, Region 8 at Caraga Region sa mga prioridad ng DPWH na isailalim sa full rehab at sa susunod na taon naman ay gagawin na rin ang ibang parte ng Maharlika Highway. Yan muna latest, ako si JM Peneda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, JM Peneda. Sinusulong sa Kamara ang panukalang mabigyan ng monthly pension ng mga nakatatandang mga magsasaka. Sa ilalim ng House Bill 7663 o yung Comprehensive Farmers and Social Protection Bill na itinutulak ni later 1st District Representative Martin Romualdez, benepisyaryo ang mga magsasakang mahirap o may kapansanan. Hindi kasi sila pasok sa umiiral na retirement system ng bansa. Pangungunahan nito ang pagpapatupad nito ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development. Nasa 3,000 pisong monthly pension ang ibibigay sa mga eligible farmers. Ayon kay
Representative Romualdez, maraming magsasaka kasi ang nagtatrabaho pa rin kahit lagpas na sa retirement age. At yan ang mga balita na kalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.